Kabanata 121. Napangiti si Tristan nang simulang haburin ni Xenia ang suot niyang wedding dress. At pagkatapos ay wala na siyang itinirang saplot sa kanyang katawan. Marahan siyang naglakad patungo sa kama, ngunit bago siya tuluyang sumampa sa kama, ay gumiling-hiling muna siya sa harapan ni Tristan. Sumasabay ang talbog ng matambok na puwet ni Xenia sa kanyang baywang at balakang. Umindayog sa musika ng kanyang nilikha. Og, ang sarap mong pagmasdan. Gigil na sambit ni Tristan. Patuloy sa pagiling si Xenia hanggang sa sumampa siya sa kama. Isinubsob niya sa kanyang dibdib ang mukha ni Tristan, kaya naman wala nang sinayang pang oras si Tristan. Kaagad niyang pinaglaruan ang Malice 0 na gramo na D1 bib ng kanyang asawa. Ungol ni Xenia. Marahang pinipisil-pisil ni Tristan ang kanyang malusog na pinaghalong kilati at sarap ang nararamdaman ngayon ni Xenia, kaya naman napapasabunot siya sa buhok ni Tristan. Paimpol niya ring ikinakadkad ang kanyang piyesa. Buhay ng PI ng kanyang asawa. Habang ang kamay ni Xenia ay hinahaplos ang buhok ni Tristan. Ilang sandali pa ay hinubad ni Xenia ang suot na pang itaas ni Tristan. Nakaramdam ng matinding init ng katawan si Tristan at nagawang lam-apatsin ang dib-2x ni Xenia. Kumawala ang ungol sa bibig ni Tristan. Dinilaan ni Xenia ang katawan ni Tristan pababa patungo sa kanyang pinaka-target. Mabilisan niyang hinubad ang suot na pants ni Tristan, pati na ang brief nito. Sumampal sa kanyang mukha ang matigas at buhay na buhay nitong alaga. Napangiti si Xenia dahil doon, kaya hinawakan niya ito. Ang sarap namang manampal ng yo. Mapang-akit na sambit ni Xenia bago niya isinampol ang alaga ni Tristan sa kanyang pisngi. Dahil doon mas along nagbigay ng matinding init sa katawan. Ayon ni Tristan para bang gusto na niyang pumasok sa loob ni Xenia. Ngunit nasisiyahan naman siya sa ginagawa nitong pagromansa sa kanya. Mahal ko. Sambit ni Tristan sabay tingin kay Xenia. Tila isang matamis na prutas kung sipsipin ni Xenia ang E6 Gs ni Tristan, at talaga namang napapikit pa siya habang ginagawa ayon lang sandali. Pa ay muli niyang iswanubo ng buo ang mahabang eren kanyang asawa at mabilis na ginalaw ang kanyang ulo. Ako naman, mahal ko. Pakain ako ng yo, sambit ni. Pinahiga niya sa kama si Xenia na pangiti. Siya dahil sa mabangong amoy ng PE ni Xenia, kaya naman sinimulan na niyang deal 44N ang tin 66 nito. Hiyaw ni Xenia dahil sa matinding kilati na dulot ng mainit na deal 4 ni Tristan. Mabilis ang galaw ng D1 la ni Tristan sa tin 66 ni Xenia, kaya naman halos tumirik sa matinding sarap si Xenia. Napatingin siya kay Tristan kung paano nito kawanin ang kanyang bakana. Paminsan-minsan ay sinus 1-1P ni Tristan ang kanyang namamasang PE. Mahal ko. Napapaus na sambit ni Xenia nang kalikutin ni Tristan ang kanyang loob gamit ang dila nito. Naitaas niya ang kanyang balakang dahil sa matinding sarap na kanyang nararamdaman. Nakababaliw. Sabay nilang ungol dahil sa matinding sarap na kanilang nararamdaman. Ngayong nag-isa na namang muli ang kanilang katawan, sumiklab ang matinding init sa pagitan nila. Mabagal ngunit sagad ang bawat ulos ni Tristan. Tila may inaabot siya sa loob ni Xenia na dahilan para mapatirek sa matinding sarap ang kanyang asawa. Mahal na mahal kita, Xenia. Sambit ni Tristan. Hindi naman mapigil ang mapaungol ng malakas ni Xenia. Nagpapelang-pelang ang ulo niya dahil sa matinding sarap na kanyang nararamdaman. Kumapit siya sa bedsheet at saka napatingin kay Tristan na nakakagatlabi. Dahilan para mapahiyaw sa sarap si Xenia. Babaw ka. Utos ni Tristan sabay hugot ng kanyang alaga. Agad na humiga si Tristan sa kama. Impit na napaungol si Xenia. Nagdudulot sa kanya ng matinding kilati. Sarap. Sambit ni Tristan hinatak niyang bigla si Xenia at sinil ito ng halik. Habang si Xenia naman ay patuloy ang paggalaw ng kanyang balakang. Ma'am. Ungol ni Xenia nang paluan ni Tristan ang kanyang puwet dahil sa matinding gigil. Pawisan na silang dalawa kahit na malamig. Doon. Gigil na siya sa kanyang asawa. Sabay tayo, mahal. Tugon naman ni Xenia. Sabay sa bunot kay Tristan. Lang sandali ay ibinaon ng maigi ni Tristan ang kanyang Al-4 ga sa L00B ni Xenia at doon ay Sen-4 bog ang kanyang K44S. Sabay nilang naabit ang rurok ng sarap, kaya naman mahigpit nilang yakap ang isa't isa. Hinaplos ni Xenia ang paisni ni Tristan sa kanya, ito siniil ng halik. Pagkatapos ay napangiti na lamang siya at muling dinampyan ng halik sa labi. Tristan. Paabot ako ng tisyo, mahal ko. Sambit ni Xenia sabay turo ng tisyo sa mesa katabing kanilang kama. Kumuha ng makapal na tisyo si Xenia at saka pinunasan ang puting likido ni Tristan na umapaw sa kanyang PE. Pagkatapos ng mainit nilang sandali ay nahiga na siya sa tabi ni
Tristan at saka niyakap ito ng mahigpit. I love you mahal ko. Excited na akong makabuo tayo. Nakangiting sabi ni Tristan. Bumungis-ngis naman si Zinia. Kahit ako rin ay excited. Na. Sana kambal ang anak natin. Sana nga mahal ko. Sambit ni Tristan sabay yakap ng mahigpit kay Zinia. Kabanata 122. 2 buwan matapos ikasal nila Tristan at Zinia. Umalis patungong ibang bansa ang mga magulang ni Zinia. Para magliw-aliw. Kaya naman si Zinia na lang ulit ang naiwan. Sa kanilang mga negosyo pati na kumpanya. Ngunit katuwang naman niya si Tristan sa pagmamanage nito. Ayos ka lang ba, mahal ko? Tanong ni Tristan kay Zinia. Nang mapansin niyang tila hindi maganda ang lagay nito. Napakagatlabi si Zinia sabay hawak sa kanyang sentido. Hindi ko alam. Kahapon pa ako nahihilo. Parang gusto ko na. Nga lang matulog buong maghapon. Natatamad akong kumilos. Ngayon, sambit ni Zinia sabay hawak sa kanyang sentido. Gusto mo bang ihatid na muna kita sa bahay? Tanong ni Tristan sa kanya. Umiling si Zinia. Huwag na. Dito na muna ako. Dito na. Lang muna matutulog, sabi ni Zinia sabay pasok sa room. Mula sa loob ng opisina nila. Malaki kasi ang opisina ni Zinia kaya naman may kwarto. Doon kung saan pwedeng magpahinga at matulog. Madalas na doon natutulog si Zinia kapag tinatamad siyang kumilos. Naturuan naman niya si Tristan kung ano ang mga dapat nitong gawin. Kaya alam na ni Tristan ang mga intindihin niya kahit na nagpapahinga na si Zinia. Nasaan po si Ma'am Zinia? Tanong ni Daisy na siyang bagong secretary ni Zinia. Nagpapahinga. Masakit ang ulo. Kaya pinagpahinga ko na. Lang, sagot naman ni Tristan. Ganoon po ba? Alam niyo naman po ang mga gagawin. Sir, tanong naman ni Daisy. Tumanggo si Sian. Oo alam ko na. Kung may tanong po kayo, pwede niyo akong tanungin. Nakangiting sabi ni Daisy. Okay sige. Salamat, sagot naman ni Tristan sabay. Tango. Nagtungo na si Daisy sa kanyang table at pasimpleng. Tumingin kay Tristan. Napakagatlabi pa nga siya habang nakatingin dito. Unang araw pa lang na masilayan niya si Tristan. Ay talaga namang nahulog kaagad ang loob niya. Ngunit, pinipigilan niya ang kanyang sarili dahil may asawa na ito. Kaya, naman hanggang sulyap lang siya sa kanyang boss. Sir, matanong ko lang, wala pa po ba kayong balak na magkaanak ni Ma'am Zinia? Biglang tanong niya kay Tristan. Para makausap ito. Tumikim si Tristan. Mayroon na. Kaso hindi pa siya nabubuntis eh. Naghihintay na lang kami na mabuntis siya. Nang sa ganoon ay makumplito na ang pamilya namin, sabi ni Tristan at sa katipid ng umiti. Napangiwi naman si Daisy. Naisip niya na sana magkaroon siya ng lalaking katulad ni Tristan. Hindi pa kasi siya nagkakaroon ng boyfriend dahil mapili siya sa lalaki. At ayaw niya ring masaktan. Kaya naman hanggang crush lang muna siya. Daisy, bantayan mo muna ang Ma'am Zinia mo. Aalis lang ako para mabilhan siya ng pagkain, sambit ni Tristan bago nagmamadaling umalis. Kumatok ng ilang beses si Daisy sa pinto bago pumasok sa loob ng kwarto kung nasaan si Zinia. Naabutan niyang naduduwal ito. Ano? Binusog mo na naman ang mata mo sa asawa ko. Matari na sabi sa kanya ni Zinia. Natatawang napakamot ng ulo si Daisy. Ito namang si Ma'am. Wala naman akong planong guluhin ang relasyon ninyo. Bale inspirasyon ko lang si Sir Tristan tuwing papasok. Nakabungis-ngis niyang sabi. Sinaman siya ng tingin ni Zinia. Ewan ko sayo. Ayusin. Mulang ang trabaho mo dyan hindi iyong puro katitig sa asawa ko. Malapit ko nang sandutin ang mata mo. Kung di ka lang talaga pinsan ni Elma, tinanggal na kita. Opo, ma'am maayos po ako sa trabaho. Inspiration ko lang po talaga si Sir Tristan. Siya nga pala ma'am, ayos lang po. Ba kayo? Pag-iba ng usapan ni Daisy. Umiling si Zinia. Hindi. Nahihilo ako ilang araw na. Tapos, ito ngayon naduduwal. Nakakainis. Hala baka buntis kayo. Biglang sabi ni Daisy. Nanlaki naman ang mga mata ni Zinia. Buntis. Agad na tumanggo si Daisy. Opo ma'am. Sign yan ng pagbubuntis. Kaya mamaya, magpabili ka na ng pregnancy test. Para malaman mo kung buntis ka nga bang talaga. Napangiti si Zinia. Bigla siyang kinabahan na hindi niya maipaliwanag. Naghalong tuwa at kaba ang kanyang nararamdaman ngayon dahil gusto na rin talaga niyang magkaanak. Huwag ka munang maingay kay Tristan. Gusto ko siyang isurpresa, sambit ni Zinia sabay ngiti. Mabilis na tumanggo si Daisy. Yes naman, ma'am. Wala pong problema. Congratulations agad. Aniya sabay. Palakpak. Salamat. Bumili ka na ngayon ng pregnancy test. Sa iyo na. Ang sukli, sambit ni Zinia sabay abot ng 1,000 kay Daisy. Agad namang sumunod si Daisy sa kanya. Muli, napatakbo na naman sa banyo si Zinia dahil parang binabaliktad ang sikmura niya.
Pero kahit na ganoon, ayos. Lamang sa kanya dahil masaya siya sa isiping siya nga ay buntis. Kanina ka pa nakangiti, mahal ko. Pwede ko bang malaman kung bakit ka masaya? Tanong ni Tristan kay Zinia. Wala. Basta. Masaya lang ako. Huwag mo na akong intindihin. Magmaneho ka, sabi naman sa kanya ni Zinia. Nagkibit balikat naman si Tristan. Nagtataka lang kasi siya kung bakit hindi na naalis sa labi ni Zinia ang ngiti. Kanina naman kasi ay hindi ganoon ang asawa niya kaya naman. Talagang nagtataka siya. Kumain na tayo. Nakangiting sabi ni Zinia nang matapos nitong ihanda ang kanilang pagkain. Nakakunot ang noo ni Tristan na nakatingin sa kanyang asawa. Magana itong kumain habang napapasayaw-sayaw pa. Mas lalo tuloy nagtataka si Tristan. Gusto niyang magtanong. Ngunit itinikom na lamang niya ang kanyang bibig. Pagkapasok nila sa kanilang kwarto, malawak pa rin ang ngiti ni Zinia sa kanyang labi habang ito ay nagbibihis. Kaya naman naisipan na ni Tristan na magtanong sa kanyang asawa. Ngunit bago pa man siya magsalita, naunahan na siya ni Zinia. Mahal ko. May surpresa ako sa'yo. Nakangiting sabi ni Zinia nang matapos itong makapagbihis. Napalunok naman ng laway si Tristan. Ano iyon? Akin na ang kamay mo. Ibinigay naman ni Tristan ang kanyang kamay sa kanyang asawa. At pagkatapos, inilagay ni Zinia ang 3 pregnancy test sa kamay ni Tristan kung saan pare-pareho itong may 2 guhit na pula. Namilog naman ang mga mata ni Tristan nang makita niya ayon. Surprise! Buntis ako. Magkakaroon na tayo ng anak. Masayang sabi ni Zinia. Hindi naman kaagad nakapagsalita si Tristan dahil sa pagkabigla at labis na tuwa na kanyang nararamdaman. Hanggang sa bigla na lamang nandilim ang kanyang paningin. At bumagsak siya sa lapag. Mahal ko. Sigaw ni Zinia dahil nahimatay sa pagkabigla. Si Tristan. Kabanata 123. Kanina pa natatawa si Zinia habang nakatingin sa natutulog na si Tristan. Hindi niya inasahan na mahihimatay pa. Talaga ito dahil sa surprisang ginawa niya. Lang sandali pa ay nagising na si Tristan. Marahang iminulat ni Tristan ang kanyang mga mata bago tumingin kay Zinia. O ano? Gising ka na. Nakakatawa ka naman mahal ko. Talagang nahimatay ka pa, sambit ni Zinia sabay tawa. Kakamo-kamot naman ng ulo si Tristan nang siya ay bumangon. Pasensya ka na mahal ko. Talagang nabigla lang. Ako, sambit ni Tristan at saka mahigpit na niyakap si Zinia. Kaya sobrang saya ko na magkakaanak na tayo, mahal ko. Hindi na ako makapaghintay pa na makita ang mga magiging anak natin, sabi naman ni Tristan habang nakayakap ng mahigpit kay Zinia. Kahit ako rin naman bumangon ka na dyan dahil pupunta tayo ngayon sa OB para magpapa-check up. Para na rin. Talagang makasigurado kung ano ang lagay ng baby natin. Sambit ni Zinia. Nagmamadali namang bumangon si Tristan at nagbihis. Sobrang saya ni Tristan dahil sa wakas ay biniyayaan na rin sila ng anak na matagal na talaga nilang gusto. Kaya naman, habang nasa biyahe sila, hindi mawala ang ngiti sa labi ni Tristan, talagang nakangiti lamang siya kaya naman. Tinatawanan siya ni Zinia. Grabe ka naman kung makangiti dyan, mahal ko. Talagang halos mawasak na ang bibig mo sa kangingiti, sabi ni Zinia sabay tawa ng malakas. Natawa lamang si Tristan. Hindi ko alam kung bakit ba. Nakangiti pa rin ako kahit na gusto kong itikom ang bibig ko. Kanina pa nga ako gustong sumimangot pero hindi ko magawa. Siguro ganito talaga kapag masayang masaya. Kaya hayaan mo na lang ako mahal ng umiti. Natatawang napailing si Zinia. Ang saya rin niya dahil masaya ang kanyang asawa sa kanyang saprisa. At nang makarating sila sa OB kung saan magpapa-check up si Zinia. Bigla siyang binalot ng kaba. Huminga siya ng malalim nang may higa na siya sa kama doon. Kalma lang po tayo. Sabi ng babae sa kanya. Tipid na ngumiti lamang si Zinia habang ang mga mata niya ay nakatingin sa ultrasound screen. Habang si Tristan naman ay nakasilip lamang sa kanila mula sa pinto. Congratulations Mrs. Kambal po ang anak ninyo. Nanlaki naman ang mga mata ni Zinia. Ti talaga. Po. Agad na tumango ang babae. Opo. Nakikita niyo po ba ang dalawang iyan? Turo ng babae sa screen. Lion po ang anak ninyo. Congratulations po agad Mrs. Palagi po kayong kumain ng masustansyang pagkain kagaya ng gulay at prutas dahil kambal po sila. Mas kailangan nila ng dobleng resistensya ninyo. Hindi po biro ang magbuntis ng kambal pero alam ko kung malalampasan niyo po iyan. Mangiyak-ngiyak si Zinia sa mga nangyari. May kaba siyang nararamdaman dahil 2 buhay ang nasa loob niya at alam niyang hindi magiging madali ang magdala ng kambal. Ngunit naisip niya na kakayanin niya para sa kanyang anak. Thank you, mahal ko dahil binigyan mo agad akong 2 anak. Mangiyak-ngiyak na sambit ni Tristan sabay yakap kay Zinia.
Salamat din sa'yo mahal ko. Dahil kung hindi mo ako tinusok, wala tayong anak na kambal, natatawang sabi ni Zinia. Bago sila umuwi ay bumiling ng kung ano-anong masustansyang pagkain si Tristan. At pagkatapos ay ibinalita kaagad nila sa mga magulang ni Zinia ang tungkol sa magiging anak nilang kambal. Oh my gosh! Sa wakas magkakaapo na tayo. Malakas na. Sigaw ni Selena through video call. Natatawa namang nakatingin sa screen si Zinia. Sobrang saya mo naman mommy. Pati si daddy. Nasa bunutan mo na. Natatawang sabi ni Zinia dahil sinabunutan ni Selena ang kanyang asawang si Sian dahil sa labis na tuwa. Humagalpak ng tawa si Selena. Masaya rin ang daddy mo. Pakunwari lang na hindi sobra dahil alam mo naman ang mga lalaki, hindi natin kagayang mga baba na kapag sobrang saya napapatalon tayo sa tuwa. Sila, tamang ngiti-ngiti lang. Ang mga iyan. Pero tayo, talagang kapag masaya, nagwawala o. Di naman nananakit, sabi ni Selena sabay tawa. Napangiti si Zinia sabay hinggang malalim. Basta mommy. Kapag po manggang anak na ako, dapat po nandito kayo, ha? Para naman po lumakas ang loob ko. Oo naman, anak. Uuwi kami kaagad dyan ng daddy mo. Basta iyong payo ko sa iyo, ha? Huwag kang masyadong magpakapagod. Hayaan mo muna si Tristan na ang bahala sa kumpanya dahil alam naman niya ang gagawin. At nandoon naman ang secretary mo. Tamang pahinga ka lang lagi doon sa kwarto sa office mo, okay? Payo ni Selena sa anak. Agad namang tumanggo si Zinia. Opo, mommy. Ganoon po ang gagawin ko, magalang na tugon niya sa ina. Matapos nilang mag-usap ay naisipan ni Zinia na magtungo sa kusina upang maghanap ng makakain. Bigla siyang nagasim. Kaya naman inutusan niya ang kanilang kasambahay na bumili ng hilaw na mangga. Dahil gusto niya ng maasim na mangga. Pagkatapos ay nagluto siya ng minatamis na bagoong at hindi mapigil ang masabik na may sawsaw ang maasim na mangga sa bagoong na kanyang niluto. Wow! Sarap na sarap ang mahal ko sa mangga, ha? Sambit ni Tristan na kara-rating lang. Masarap talaga. Grabe nakaka-addict pala ang manggang ito. Nakangising sabi ni Zinia bago muling kumain ng mangga. Natawa naman si Tristan at pagkatapos ay kumuha siya ng kapirasong mangga bago ito isinawso sa bagoong nangasim. Ang mukha niya nang matikman ang manggang kinakain ni Zinia. Napakaasim naman pala ng mangga na ito. Manggang kalabaw ba ito? Nakangiwing tanong ni Tristan sa kanyang asawa. Agad namang tumanggo si Zinia. Oo. Anong maasim? Ang sarap kaya. Lagyan mo kasi ng maraming bagoong dahil matamis naman ang bagoong na niluto ko. Ang arte mo naman. Wala ngang kasim-asim. Matari na sabi ni Zinia bago muling kumain ng mangga. Napalunok ng laway si Tristan dahil talaga namang maasim ang mangga na kinakain ni Zinia. Pero dahil sa buntis ito, wala lang sa kanya ang asim ng manggang ayon. Kainin mo yang mangga na kinuha mo kung ayaw mong sipain kita, pananakot ni Zinia sa kanyang asawang si Tristan. Muling napalunok ng laway si Tristan. Kahit na napakaasim ng mangga para sa kanya ay pinilit na lamang niya itong ubusin para hindi na magalit sa kanya si Zinia. O di ba masarap? Ang arte-arte mo pa dyan. Sipain kita. Bulyo ni Zinia kay Tristan. Pagsapit ng gabi, kaagad na nakatulog si Zinia. Napangiti na lamang si Tristan sa kanyang asawang mahimbing na natutulog. Hinalikan niya ito sa noo bago yamakap at saka ipinikit na ang mata para matulog na rin. Ngunit ilang oras ang lumipas, pagsapit ng 3:00 ng madaling araw ay nagising si Zinia. Marahan siyang bumaba ng kama upang magtungo sa kusina. Uminom siya ng tubig at biglang natakam sa mangganang. Makita niya ang bagoong na niluto niya. Ngunit wala na palang mangga na natira kanina dahil hindi niya yun tinigilang kainin. Malungkot siyang bumalik sa kwarto. Nahiga siya sa tabi ni Tristan at bigla na lamang napaiyak. Nagising naman si Tristan dahil doon. Mahal ko. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Natatarantang tanong ni Tristan sabay bangon. Lumuluhang tumingin sa kanya si Zinia. Wala na akong mangga. Naubos ko pala kanina. Gusto ko ng mangga mahal ko. Bili mo ako ng mangga. Wika ni Zinia at saka umiyak ng malakas. Napatingin sa oras si Tristan at napakamot siya ng kanyang ulo nang makitang 3:00 pa lang ng madaling araw. Pero mahal ko. Madaling araw pa lang. Wala pa. Yatang. Hindi na natapos ni Tristan ang kanyang sasabihin ng malakas na umiyak si Zinia. Kaya naman napangiwi na lamang siya at saka niyakap ang kanyang asawa. Okay sige na huwag ka nang umiyak. Hahanap na ako ng mangga. Dito ka lang, okay. Mahinahong sambit ni Tristan. Parang batang tumigil sa pag-iyak si Zinia sabay tango. Okay sige. Wait kita.
Kahit na naalimpungatan at inaantok pa, lumabas ng kwarto si Tristan at saka sumakay sa sasakyan upang ihanap ng mangga si Zinia. Mabuti na lamang talaga at may mga tao. Nasa palengke. Agad siyang nagtanong kung saan ang nagtitinda ng hilaw na mangga. At nang makahanap siya, dinamihan na niya ang pagbili at binigyan ng ilang libo ang tindera. Tuwang-tuwa naman ito at masaya rin si Tristan dahil nakahanap siya ng mangga. Mahal ko ito na po ang mang. Hindi natapos ni Tristan ang kanyang sasabihin nang makita niya ang kanyang asawa na mahimbing na natutulog. Inilapag ni Tristan ang manggang nabalatan na niya sa mesa at saka tiningnan si Zinia. Pasaway talaga. Natatawang bulong niya sa sarili. Kabanata 124. Lumayo ka nga sa akin. Malakas na sigaw ni Zinia sa kanyang asawang si Tristan. Nagulat naman si Tristan sa kanyang pagsigaw. Kaya naman automatikong napaatras si Tristan sa matinding gulat. Bigla siyang natakot sa itsura ni Zinia. Matalim ang mga mata nitong nakatingin sa kanya, na para bang galit na galit ito. Bakit po mahal ko? Ano pong mali ang nagawa ko para magalit ka sa akin? Nahihintukutang tanong ni Tristan sa kanyang asawa. Mariing napairap si Zinia at pagkatapos muling tumingin ng masama kay Tristan. Naiirita ako sa iyo. Alam mo ba yon? Iritang-irita ako sa iyo. Ang pangit mo. Hindi ko gusto ang pagmumukha mo ngayon. Gigil na sambit ni Zinia sa kanyang asawang si Tristan. Napakamot naman ng ulo si Tristan. O bakit ka naman po nairita sa mukha ko? Ano bang mayroon sa mukha ko, mahal ko? Nagtataka na tanong ni Tristan. Sabay haplos sa kanyang mukha. Basta. Malakas na sigaw ni Zinia bago biglang binato ng unan sa mukha si Tristan. Ilayo mo nga muna sa akin yang pagmumukha mo dahil hindi ako natutuwa sa mukha mo. Ang pangit mo. Ang sarap mong sampal-sampilan. Napatayo naman sa takot si Tristan. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang naging ganito si Zinia. Sa kanya, may ilang araw na rin na palaging bad trip sa kanya ang kanyang asawa. Palagi itong nairita sa kanya kahit na wala naman siyang ginagawa. Ano po bang gusto mong gawin ko para hindi ka namarita sa akin? Sambit ni Tristan sabay kagat. Labi. Pinandilatan siya ng mata ni Zinia. Bingi ka ba? Ano bang sabi ko sa'yo? Umalis ka at huwag mong ipakita sa akin yang pagmumukha mo. Kahit ayaw ni Tristan ay wala siyang nagawa kundi lumabas ng kanilang kwarto. Antong. Hininga siya at nagtungo siya sa sala. Nanood na lamang siya ng palabas. Gusto pa naman niyang makasama si Zinia upang maasikaso ito at maalagaan dahil medyo maislan ang pagbubuntis nito. Ayos lang po ba kayo, sir? Tanong ng isang kasambahay nila na may katandaan na. Antong hininga si Tristan. Ayos lang naman. Pero medyo hindi maganda ang vibes ko ngayon kay Mrs. dahil nagagalit siya sa akin. Nairita daw siya sa pagmumukha ko. Ang pangit ko raw, malungkot na. Sabi ni Tristan. Mahina namang tumawa ang kanilang kasambahay. Hayaan mo na, sir. Dala po kasi iyon ng paglilihi. Ang ibig sabihin lang po noon, naglilihi po sa inyo si Ma'am Zinia. Kayo po ang pinaglilihian niya. Kaya po asahan ninyo na kapag nanganak po siya ay kamukha niyo po ang anak ninyo kasi kayo po ang pinaglilihian niya. Napakamot naman si Tristan ng kanyang ulo. Ganoon po ba yon? Talaga po bang nagiging magagalitin ang buntis? Tumanggo-tango ang kasambahay. Opo. Ganoon po talaga ang nabubuntis. Talagang paiba-iba po sila ng mood. Ganon din po ako noong nagbubuntis ako sa mga anak ko. Paiba-iba ako ng mood. Minsan malungkot, minsan masaya at minsan umiyak pa nga. Kaya po intindihin nyo na lang po ang asawa ninyo. Lalo na't naglilihi pa siya. Kapag natapos naman ng paglilihi niya, kasi sa loob ng 3 buwan naglilihi ang isang babae, mababawasan ang pagkairita niya. Pero sa ngayon intindihin nyo po muna siya. Antong hininga si Tristan at pagkatapos ay bumalik muli sa kanilang kwarto upang puntahan si Zinia. Nanlaki ang mata niya nang makita niya itong umiiyak kaya naman kaagad niya itong nilapitan. Mahal ko. Bakit ka po umiiyak? Natatarantang tanong ni Tristan sa kanyang asawa sabay yakap. Dito. Napahagulgol naman ng malakas si Zinia. Habang si Tristan naman ay patuloy sa paghaplos sa likod ni Zinia upang pakalmayan ang kanyang asawa. Mahal ko. Tahan na po. Huwag ka nang umiyak. Malambing na sambit ni Tristan. Ikaw naman kasi bakit ka umalis? Akala ko tuloy iniwan mo ako. Pasiga na sabi ni Zinia at saka muling umiyak. Sorry na po, mahal ko. Hindi na po ako aalis. Dito na lang po ako sa tabi mo kahit napaalisan mo pa ako, sabi ni Tristan sabay haplos sa pisngi ni Zinia. Pinahid niya ang luha nito. Tumigil naman sa iyak si Zinia at saka niyakap si Tristan. At
Pagkatapos, humiga na siya sa kama dahil nakaramdam siya ng antok. Hinaplos-haplos ni Tristan ang likod ng kanyang asawa hanggang sa makatulog ito. At siya naman ay nakatitig lamang sa kanyang asawa. Mahal na mahal kita po, mahal ko. Mahinang. Sabi ni Tristan sabay halik sa labi ni Xenia. Sa bawat araw na lumilipas, palaging kinaiinisan ni Xenia si Tristan dahil pinaglilihian niya. Ito. Kung ano-ano nga ang binabato niya kay Tristan. Kapag naiinis siya. Pero wala namang magawa si Tristan kundi ang intindihin ang kanyang asawa. Hindi naman siya pwedeng umalis dahil kapag aalis naman siya, umiiyak si Xenia. Kaya tinatanggap na lang niya ang kung ano-anong binabato nito sa kanya. At mga sigaw nito sa kanya. O bakit may sugat po kayo sa braso, sir? Tanong ng kasambahay nila kay Tristan. Napangiwi naman si Tristan habang nilalagyan ng betadine ang kanyang sugat. Kasi si Ma'am Xenia mo, binato ako ng kutsilyo kanina. Mabuti na. Nga lang at nakaiwas ako. Dahil kung hindi, natusok na itong braso ko. Nakakatakot na siya habang tumatagal. Hindi tuloy napigilan ng kasambahay na matawa. Grabe naman pala si Ma'am Xenia kung maglihi. Grabe ang galit sa inyo. Nako, talaga sir. Asahan mo na talagang kamukang kamukha mo anak nyo. Natatawang sambit ng kasambahay. Napakamot naman ng ulo si Tristan. Baka nga hindi pa nangganganak si Xenia matigok na ako. Baka itak na ang ibato niya sa akin sa susunod. Natatawang sabi ni Tristan sa kasambahay. Humagalpak ng tawa ang kasambahay. Grabe naman kayo, sir. Huwag naman po sana umabot sa ganoon. Galingan nyo na lang po ang pag-iwas. Kapag alam nyong may ibabato na po siya sa inyo. Umilag na po kaagad kayo. Maging alerto kayo, sir. Natatawang napailing si Tristan sabay kamot sa kanyang ulo. Mabuti na lang talaga at magaling. Galing siyang umiwas dahil kung hindi, baka puro sugat na mukha niya dahil sa gigil ni Xenia sa kanya. Kung ano ang mahawakan nito ay siyang ibabato niya kay Tristan. Kaya nga nang mahawakan nito ang kutsilyo, agad itong binato ni Xenia kay Tristan dahil naiirita daw ito sa kanya. Sobrang kinabahan si Tristan dahil doon. Mabuti na lang talaga at nadaplisan lang ang kanyang braso dahil kung sakaling nataman siya, malalim ang maging sugat nito. Sige na, sir maglilinis pa po ako. Maiwan ko na po. Kayo, basta, sir galingan nyo na lang po sa pag-ilag. Good luck, sir. Sambit ng kasambahay sabay. Ngiti. Napatango na lamang si Tristan at saka muling nilinisan ng kanyang sugat. Napangiwi siya dahil bahagyang sumakit iyon. Ilang sandali pa ay bumaba. Nang hagdan si Xenia at naningkit ang mga mata nito. Nang makita siya. Ano ba yang pagmumukha mo? Nakakaasar. Itabi-tabi mo nga iyan. Itago mo yang pagmumukha mo. Sigaw ni Xenia kay Tristan. Binalot naman ng matinding kaba si Tristan kaya napatayo siya. Mahal ko naman. Baka kung ano naman ang ibato mo sa akin. Tingnan mo, nagkasugat na ako sa binato mong kutsilyo kanina. Pinandilatan siya ng mata ni Xenia. So, nagrereklamo ka ba sa akin, ha? Nagrereklamo ka. Malakas na sigaw ni Xenia habang nanlalaki ang mata. Kaagad namang umiling si Tristan. Hindi po. Hindi ako nagrereklamo pero sana ang mga ibabato mo naman sa akin ay hindi yung mga matutulis na bagay o nakakasakit. Pakisop ni Tristan. Mabilis na lumapit sa Xenia sa kanya. Ikaw. Pangit. Tigil-tigilan mo ako sa pagrereklamo mo, ha? Ang pangit na nga ng pagmumukha mo pero pinagtitiisan ko na lang iyan. Sana lang talaga ay hindi. Kasing pangit mo ang maging anak natin. Dahil, kung sakaling maging pangit ang anak natin, talagang susumpa kita. Asek sa kanya ni Xenia bago siya nito iniwan. Bagsak naman ang balikat ni Tristan na nakasunod ng tingin kay Xenia. Ngunit nakahinga siya ng bahagya dahil wala na sa kanyang harapan si Xenia. Kabanata 125. Lumipas ang ilang buwan. Sa wakas ay nanganak ng malusog na kambal si Xenia. Bago pa man siya manganak ay kaagad na umuwing bansa. Ang kanyang mga magulang na si Selena at si Sian. Tuwang-tuwa ang mga ito dahil sa wakas ay mayroon na silang apo. Grabe. Kamukang kamukha mo si Tristan. Noong baby ka pa. Nakita ko kasi iyong picture mo. Noong baby ka pa sa kwarto niyong mag-asawa at talagang kamukha mo sila. Sambit ni Selena habang nakatingin sa dalawang sanggol na buhat nilang mag-asawa. Ang isang sanggol ay buhat ni Selena at ang isa ay kay Sian. Parehas lalaki ang anak nila Xenia at Tristan. At talaga namang malulusog ang mga ito. Nailabas ni Xenia via normal delivery. Pero itong isa, medyo may pagkakahawig kay Xenia. Nakuha niya ang mata at long ni Xenia. Pero, itong isa naman ay talagang kamukha ni Tristan. Dagdag na sabi pa ni Sian. Oo nga
Ganito talaga kapag ang tatay ang pinaglihian. Kawawa ba naman si Tristan nung naglilihi si Zinia. Mapanakit sa asawa ang anak natin. Natatawang sabi ni Selena. Natawa na lang din si Selena habang nakatingin sa kanyang mga magulang na buhat-buhat ang kanyang dalawang anak. Kalalabas lang nila ng ospital kahapon at ngayon ay nagpapahinga na si Zinia habang inaasikaso siya ni Tristan. Mahal ko. Pasensya ka na sa mga ginawa ko sa yun nung nabubuntis ako, ha? Hindi ko naman gusto. Kung bakit nagagalit ako sa iyo eh. Basta nagagalit lang talaga ako sa iyo at napapangitan ako sa pagmumukha mo. Pero hindi ka pangit, ha? Ikaw nga. Pinakagwapong lalaki sa mundong ito, malambing. Nasabi ni Zinia. Mahinang tumawa si Tristan. Hayaan mo na. Mahal ko. Naiintindihan ko naman kung bakit ganoon. Ang mahalaga ay nailabas mo ng normal at ligtas ang mga anak natin. Napakatapang mo mahal ko at napakalakas mo. Hangang-hanga ako sa'yo. Dahil hindi biro ang mga anak. Alam kong nahihirapan ka rin habang inilalabas mo sila. Ngumiti si Zinia at saka hinawakan sa kamay si Tristan. Maraming salamat, mahal ko dahil napakabuti mong asawa. Hayaan mo. Kapag lumakas-lakas na ako at bumalik na ang sigla ng katawan ko, babawi ako sa iyo, sambit niya sabay. Yakap kay Tristan. Sa bawat araw na lumilipas ay talagang inaasikaso at inaalagaan ni Tristan ng maigi ang kanyang asawa na si Zinia. Madalas na ang kanilang mga anak ay buhat-buhat at alaga ni Selena at Sian. Dahil talagang sabik sila na alagaan ang kanilang mga apo. Palagi na nga silang magkasama sa bahay at paminsan-minsan na lang nabibisita ang kanilang negosyo at kumpanya. Dahil gusto talaga ni Tristan na makasama muna ang kanyang mag-iina. Kaya naman ang madalas na umaasikaso sa kanilang negosyo ay ang mga magulang ni Zinia. Ang bilis ng panahon, mahal ko no. Parang kailan lang nanganak pero ngayon ilang buwan na ang anak natin, sambit ni Tristan sabay tingin sa kanyang asawa. Katatapos lang ng kaunting salo-salo na hinanda nila dahil ika-6 na buwan na ng kanilang kambal. Kada buwan ay naghahanda sila ng kaunting salo. Salo para sa kanilang kambal. Nahiga sa kama si Tristan dahil napagod siya sa pag-aasikaso ng kanilang bisita kanina. Oo nga eh. Pero ang saya, no? Ang bilis lumaki. Mga anak natin. Pagdating ng 1 taon nilang dalawa ay talagang gusto ko bonggang-bongga ang handa at selebrasyon ng kaarawan ng kambal natin. Para talagang masaya. Sambit ni Zinia sabay. Bungis-ngis. Syempre naman. Talagang gusto ko rin ng ganoon, pagsang-ayon naman ni Tristan. Tumikim si Zinia. Alam mo sa tingin ko. Magiging pasaway ang anak natin na si Maximus. Ang kulit-kulit eh. Talagang maligalig siya sa higaan at napakalakas pa kong umiyak. Pero itong si Maximo ay tahimik lang at bibihira kong umiyak. Natawa naman si Tristan. Hayaan mo na kung makulat siya. Ganoon talaga. May makulat, may mabait. Pero malay natin, di ba? Baka makulat lang. Pala siya ngayong baby pa siya pero kapag lumaki na siya, mabait pala siya. Kasi may ganoon daw eh. Makulat kapag bata pero kapag tumanda, mabait. Tumanggaw tango si Zinia. Sana nga ay mabait. Silang dalawa. Sana ay magmana sila sa'yo na hindi. Bob Ero. Alam mo naman na uso na gayon ang mga lalaking talagang ginagamit ang kaguwapuhan para makapagpaiyak na mga babae. Talagang mababatukan ko ang mga anak natin kung sakaling may lokohin sila, wika ni Zinia sabay tawa. Kahit ako rin ay talagang hindi kukonsintihin ang kalokohan ng dalawang yan kung sakaling maging pasaway sila. Tama yon, mahal ko. Dapat palakihin natin sila nang tama, disiplinado at may takot sa Diyos, wika ni Zinia sabay yakap ng mahigpit kay Tristan. Opo, mahal ko. Yun ang gagawin natin. Ang maging mabuting magulang tayo sa kanila. Hindi ko hahayaan na may masaktan silang babae. Gusto ko na maging katulad ko sila na isang babae lang ang minahal at ikaw ayon mahal ko at wala nang iba pa. Nakangising sabi ni Tristan sabay halik sa noo ni Zinia. Aba naman ang nguso ni Zinia. Talaga ba? Ako lang talaga ang mahal mo at wala nang iba pa. Pang-asar na sabi niya. Mabilis naman na tumanggo si Tristan. Opo, naman mahal ko. Kita mo naman nung nabuntis ka. Talagang nandito na lang ako palagi sa bahay dahil mas gusto kitang makasama kahit na sinasaktan mo. Na ako. Pasimpleng kinurot ni Zinia ang pisngi ni Tristan. Huwag mo nang ipaalala pa yon. Sa tuwing naaalala ko, nakokonsensya lang ako sa mga ginawa ko sa iyo eh. Tumikim si Tristan at saka pasimpleng pinisil ang PA ni Zinia. Habang si Zinia naman ay napakagatlabi. Ano na naman yan? Ba't mo pinipisil yan? Nakangising tanong ni Zinia sabay hagik-hak.
Hamaba naman ang nguso ni Tristan sabay ngiti. Nang nakaloloko. Mahal ko. Baka naman pwedeng. Paisa ulit. Talagang natigang kasi ako sa nung. Hindi kita maangkin ng halos 3 buwan dahil. Katatapos mo palang manganak at kailangang. Mapahilom muna ang tahi mo. Natatawang pinisil ni Zinia ang alaga ni Tristan. Mahal ko naman. Katatapos lang natin kanina, di. Ba? Wala pa yatang 1 oras nang matapos tayo eh. Magpahinga naman tayo mahal ko dahil medyo. Mahapdi pa ang kipay ko eh. Ang tagal mo naman. Kasing nilabasan kanina. Talagang sinulit mo ang pagbayo sa akin. Natawa naman si Tristan. Talagang nagkontrol. Kasi siya na hindi muna siya labasan kaagad para. Mas ulit niya ang pag-angkin sa kanyang asawa dahil. Talagang nasabik siya. Sige na mahal ko. Talagang gusto kong. Makadalawa, 3 o 4 sa'yo eh. Parang batang. Nanlalambing na sabi ni Tristan. Natatawang napailing na lang si Zinia at saka. Tumango. Kaagad namang pamatong si Tristan kay. Zinia sabay back 4 ng hit 4 nito. Sinimulan na niyang. Lantokan ang malas 0 na gramo na D1 bib ni Zinia nang. Biglang umiyak ang anak nila. Natigil sa kanyang. Ginagawa si Tristan habang si Zinia naman ay. Natawa. Paano ba iyan? Umiyak na ang anak natin. Nakangising sambit ni Zinia. Mas lalo pang lumakas ang iyak ni Maximus kaya. Naman asar na napatayo si Tristan sabay kamot sa ulo. Kaasar naman. Basta mamaya, humanda ka sa malupit kong hagupit. Sabi ni Tristan sabay kindat. Kay Zinia. Wakas. Maraming salamat po sa patuloy na suporta sa aking channel. Please more likes at comment pati. Subscribe at paki-dot na din po ang bell notification para sa marami pang update.